Lagi ko nakakalimutan tong detach kong mic. Anyway guys, hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. My name is Sharon. Today, pag-usapan nga natin ang mga kumakalat na usapin dito sa YouTube. No? Nakarating na po sa akin yung pinapakalat na kami daw na supporter ni Attorney Libayan kakasuhan ng libel. So, ilang araw ko na yung naririnig, hindi ko naman pinapansin dahil hinihintay ko nga na merong magsabina. Hanggang sa may nakita ko mga comment dito, masugid na mag-comment sa akin na malapit-lapit na daw akong kasuhan. Isa na raw ako sa kakasuhan. Okay, nang ano? Ano ikakaso sa akin ng kampo ni Idol Raffy Tulfo? 'Di ba? Napag-uusapan nga namin nila Teacher Mark yung tungkol doon. Hanggang sa nakita ko na nga, nagre-react na rin si Attorney Libayan. Nagiinit ba kayo dahil kinakasuhan ni Attorney Libayan itong si Idol? 'Di ba? Ako ba personally, no, talking about the issue nitong death wish ni Idol, ako ba may sinabi akong nag-death threat si Idol? 'Di ba? Anyway, even before we get into that, may babasahin muna tayong jurisprudence, no, or decision ng Supreme Court. Ayon dito sa kaso na to, under GR number 111304 ng June 17, 1994, this is between Nemesio Arturo S. Yabut and Ricardo M. Tamargo, petitioners, and then ang Office of the Ombudsman and Dr. Paul Duran, respondents. So basically, dito sa jurisprudence na to, palakihin natin guys para mas lalo nyo ma-appreciate. Okay. Ayon dito, a public official, more especially an elected one, should not be onion-skinned. Strict personal discipline is expected of an occupant of a public office, but because a public official is a property of the public. He is looked upon to set the examples how public officials should correctly conduct themselves even in the face of extreme provocation. Always he is expected to act and serve with the highest degree of responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, and shall remain accountable for his conduct to the people. Isa pa, so basically, this is another jurisprudence coming from a 2017 decision. Mas latest to. This is GR number 170341, Manila Bulletin Publishing Corporation and Router Batwigas. Petitioner versus Victor A. Domingo and the people of the Philippines. Okay. Ano ang naging desisyon ng Supreme Court dito? Sabi dito, the conduct, moral fitness, and ability of a public official to discharge his duties are undoubtedly matters of public interest, for he is, after all, legally required to be at all times accountable to the people and is expected to discharge his duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, and to act with patriotism and justice, lead modest lives, and uphold public interest over personal interests. Indeed, as early as 1918, the court had already laid down a legal teaching recognizing the right to criticize the action and conduct of a public official. The interests of society and the maintenance of good governance demand a full discussion of public affairs, complete liberty to comment on the conduct of a public man is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscess of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. With a balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Only thus can be the intelligence and dignity of individual be exalted. Of course, criticism does not authorize defamation. Nevertheless, as the individual is less than the state, so must expected criticism be borne for the common good, rising superior to any official or set of officials, to the chief executive, to the legislature,
to the judiciary, to any of all government agencies, public opinion should be constant source of liberty and democracy. And apart from that, guys, no, under sa Bill of Rights natin, meron po tayong tinatawag doon na mga karapatan natin with regards to free speech, to expression, and even the press. 'Di ba? Now, hindi ko alam kung ano tong ini-issue ni Attorney Villamor na pinapakalat niya. But nevertheless, we have a question for him. No? Siya na mismo tatanungin natin. So, nagre-raise ako ng ilang question dito. Pero, papanoorin muna natin itong naging video nila. Okay. This is the first part. Dito, sa video na to, even if, no, I actually, just for fun, I asked a friend who's, on her way sa pagdodoctorate niya ng psychology. So I asked her, no, she's also a lawyer. Pwede mo bang interpret itong body language ni Attorney Villamor? Okay. So hindi ko na sasabihin ko ano yung naging interpretation niya. Instead, magre-raise na lang ako ng question addressed to Attorney Villamor. So pakinggan muna natin siya, and then itatanong natin sa kanya one by one yung mga sinabi niya. Nandito ulit. May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na, Sen. Ayun. Question number 1. Bakit kaya sinabi ni Attorney Villamor dito na hayaan mo na, Sen? So, hayaan natin siya sumagot para siya magbigay ng sarili niyang interpretasyon. Okay? Moving forward. Mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may Question number 2. Sabi ko, marami ka na Bakit sinabi ni Attorney Villamor dito na marami naman daw kakampi dito si Idel? Okay. So, meron ba siyang tinatry i-avoid dito? 'Di ba? Kung saan to maglilid. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Okay. Dito medyo nagkaroon ng hindi magandang interpretasyon ang maraming taong nakapanood nito. Take note guys, this is regardless whether mga sumusuporta kay Attorney Libayan o sumusuporta kay Idel. Diba? Bakit sinabi kaya ni Attorney Villamor yung salitang ay wag naman? Pakinggan naman din natin yung naging opinion din mismo ng mga abogado. Alam mo, law student lang tayo No? Nag-aaral pa tayo. Marami pa tayong kailangan matutunan. So, papakinggan natin mismo yung opinion ng mga tao na nakatapos na. At hindi lang yon, may mga lisensya. Umpisa tayo kay Attorney Claire. Hindi naging maganda sa pandinig ng iba ay nung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na baka balang araw ay tumaog na lang. Alam naman natin na sa salitang kalye o yung colloquial word na pagpatay sa pamamagitan ng isang hired killer, pinataob, ipataob mo na yan. So, siguro, kung nagbibiro man si Senator Raffy Tulfo, yung ginamit niyang salita, ang dating talaga, para nagbabanta, di ba, na baka balang araw ay tumaob na lang. Okay, dito naman tayo kay Attorney Libayan. Nakita niyo yung reaction ni Attorney Villamor. Siya mismo nagulat. Wag naman. Wag naman. Kasi alam niya na yung pagtaob, pagkitil ng buhay ng isang. Okay. Balik natin uli kay Attorney Villamor yung tanong. Attorney Villamor, bakit mo sinabi, after sabihin ni Raffy Tulfo yung statement na yon, bakit mo sinabing, ay wag naman? Mali ba yung interpretasyon ng dalawang abogado na ang salitang taob becomes an operative word, no, para magkaroon ng interpretation ng mga tao na hindi maganda at hindi tama. Kasi mismong ikaw na rin, nag-react ka doon. Diba? Hindi mo ba alam na naging importante yung naging reaction mo dyan sa statement ni Raffy Tulfo? Na ikaw rin mismo, hindi ka nag-agree sa statement na yon. Kaya nga sinabi mo, ay wag naman. Tama ba ako? Na ikaw mismo, ang dating sa'yo, there's something wrong dyan sa sinabi ni Idel. Diba? Ako lang ba nakapansin nun? Attorney Libayan napansin din yun. Diba? Even Attorney Claire. Based sa naging reaction mo, it triggers an idea, ay mali. So dapat ba, based dyan sa sinabi mong, ay wag naman, dapat ka rin bang kasuhan ng cyber libel? Kasi that's online Nag-disagree ka kay Idel Diba? Tanong lang.
Tanong lang, bakit mo sinabing ay wag naman? Diyan sa part na yan, sa statement ni Idol Rafi. Isang tao. Kahit si Attorney Villamor, alam yung taob na term. Di ba? Ito, sabi niya, saan ba yun? Pwede ba depensa nila atake sa puso naman yung tinutukoy nila pati hindi naman nagpangalan kung sino hindi directed kanino? Man sinabi nila yung vlogger na galit lang, lusot bang excuse yun? Well, everybody knows it's me. Sino pa bang hindi may alam sa inyo at saka sa mga nanonood ng Rafi Tulfo? Comment ka doon. Attorney Libag yan eh. Ito na lang si Melo Yap at saka si Attorney Villamor gumawa rin ng content tungkol sa akin ito. Walang lusot yan. Hindi pa yan mga kabatas natin. Na makakampi sila. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. And that's Sino pa sasabihin niya ng ganyan? Ibang tao. Everybody knows it's me. Ako din yung kinasuhan nila dyan. wala akong ito kasi hindi ko pa na-download yung buo. Pero meron naman na. No? Paki-download please. yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Shari, ba't tuwan-tuwa ka, Shari? ginawa na lang mission sa Yan ba't tawang-tuwa ka, Shari? Tignan nyo. buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na. Pati yung sabog na yan, mga kabatas natin. Yung gigil. Sumasabog ba yung gigil? Ano bang sumasabog? Bomba. Baril. Sumasabog ba ang gigil? Anyway guys, so there you go. No? And maliban dyan, balikan natin tong video na to. May last question pa ako kay Attorney Villamor dito eh. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Shari, ba't tuwan-tuwa ka, Shari? ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Eh ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Tingnan mo yung reaction dito ni Attorney Villamor. Alam mo, hindi lang naman first time ito na napanood ko si Attorney Villamor dyan sa RTIA before. Okay. May ilang beses ko na rin siyang nakita. Dyan. Pero hindi siya ganyan eh. Pag seryosohang usapan, diba? Hindi siya ganyan, no? Like, halimbawa, if they're talking about an issue, remember yung isang piskal na finailan ng frustrated homicide, yung isang accused, 'di ba? Binalasan niya ni Idol Rafi sa Rafi Tulfo in action, and he was there. Physically he was there. Then bigla siyang tinanong ni Idol tungkol doon. Ano sagot ni Attorney Villamor? Nasa piskalya na pala. So hintayin na lang kung ano yung tawag dito, kung ano yung sinabi or ano yung mangyayari sa proceedings nun. So doon pa lang nakita ko, oh my God, si Attorney Villamor, siya yung abogado na hindi niya ito tolerate yung mali. Diretso siya. Yun yung una ko naging tingin sa kanya after that. 'Di ba? And even dito sa episode na to. Di ba? Anyway. Basta tayo, Sen, ano lang. Ayan. Last question nito sa'yo, Attorney Villamor. Bakit mo rin sinasabi dito na basta tayo, Sen? We will do things in accordance kung ano man yung, we will defend our position in accordance with the law. Basta susuportan natin. So dito, interpretation ko kay Attorney Villamor, he is ruled by the law, hindi by men. So panatag ako na magiging patas ang laban. 'Di ba? Pero dito sa mga bigyan ko na kayo ng disclaimer, hindi ko siya pinapanood or anyone sa mga Rafi Tulfo in action na episodes. Hindi ko rin pinapanood ang kahit sino sa supporter ni Rafi Tulfo. Okay? So, wala akong kaalam-alam kung anong mga pinagsasabi nila. However, may nakakarating nga sa akin na kesyo, ito daw si Attorney Villamor, magkakaso daw sa amin. Ng what? Ng cyber libel. Sinisiraan daw namin si Rafi Tulfo. Hindi ba Attorney Villamor, ano yung exact words doon? Yung nagsabi sa akin, ayon nga daw kay Attorney Villamor, di umano. Law student pa naman daw ako, pero makakasuhan daw ako. 'Di ba? Ng ano? Hindi ba Attorney Villamor sa Constitution natin, under ng Bill of Rights,
Ano yung freedom na meron tayo doon? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Hindi naman ako press. So, ginagamit ko ang aking freedom of the expression. And doon sa prinisend ko sa yung dalawang jurisprudence, si Raffy Tulfo ba? Ano exactly? Siya ba ay isang public official o isang simpleng broadcaster or host dyan sa RTIA? Diba? Kung yan RTIA at ilang pirasong tao lang ang involved dyan, hindi naman of public interest or national interest, do you really think I will give a damn about sa mga ginagawa niya dyan? I really don't think so. Diba? For a very long time, parang first time ko lang ulit mag-react dyan sa RTIA episode na yan. Alam mo kung bakit, Attorney Villamor? Because involved po ang isang abogado. Hindi ko po sinusuportan si Attorney Libayan dito dahil lang sa ako ay isang masugid niyang manonood or isa niya akong masugid na follower. But because he is part of the legal profession. It is the same thing na ginawa ko even if I supported BBM. Pagdating sa pagbabati ko si Leni Robredo patungkol sa kanyang profession, legal profession, sinasalag ko siya. Bilang sooner or later, magiging parte na rin ako ng legal profession. I protect my kind. Lalong-lalo na kung wala namang ginagawang mali. 'Di ba? Yung pagkikriticize ba namin kay Raffy Tulfo, is it iniimbento lang namin o nanggagaling lang din sa public source? Like ng Senate, 'di ba? Senate website, media outlet. Nag-iimbento ba kami? I don't think so. Masama ba kaming magbigay ng opinion sa mga pinagagawa ni Raffy Tulfo? Not in accordance with the policy, with the rules, with the law? Kailangan ba deadma lang kami? Sino ba nagpapasweldo kay Raffy Tulfo? Hindi ba taong bayan? Hindi ba kami parte ng taong bayan? Attorney Villamor? Ito ba yung way nyo sa pagpapasilence sa amin? E di para na lang na-violate ang aming mga karapatan. I don't remember making any comment or nakinaladkad ko pamilya ni Raffy Tulfo. Kinaladkad ko ang RTIA, yung mga pinagagawa niya dyan lately. Just like what I said, wala akong pakialam kung anong ginagawa niya sa loob ng RTIA. Nagkakaroon na ako ng pakialam pag yung issue ng RTIA, binibitbit niya sa Senate. Ang Senado ba para saan? Paano ba? Bakit nga ba may upper house, may lower house? 'Di ba? Hindi ba yung ginagawa ni Raffy Tulfo ay mga ginagawa ng mga congressman? Because they're for the people. Kaya nga by district sila eh. And ang mga Senado, they're for the national government. Tama ba ako? Pero ang nangyayari with RTI, with Raffy Tulfo, yung mga personal na problema ng mga tao diyan sa loob ng Senado, ay ng RTIA, binibitbit niya. Ay, ikaw na lang tanungin ko ulit, Attorney Villamor. Dito sa very recent na ginawa ni Raffy Tulfo, tama ba yung ginawa niya? Nautusan niya ang isang pulis na ipa-disburse ang isang pagpupulong without any proper court order. Tama po ba yun? Anong na-violate ni Raffy Tulfo sa ginawa niya? Ikaw na tanungin ko dyan, Attorney Villamor. Dami ko ng tanong sa'yo. Gusto mo kaming kasuhan? Gusto mo, sinisiraan namin si Raffy Tulfo? Honestly, hindi namin kailangan siraan si Raffy Tulfo. Sa akin personally, matagal nang sira si Raffy Tulfo. RTIA pa lang. RTIA pa lang kita ko na yung ginagawa niya sa mga taong mahihirap. I was trying to help explain yung tamang proseso. Dumating na ako sa punto na napagod na ako. Ano ba naman pakialam ko sa mga taong to? Hindi naman sa akin lumapit kay Raffy Tulfo. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, galing kay Idol, hindi ko na sinasagot. Minsan sinasabi ko na lang, yan, tanongin niyo sila. Wala akong alam dyan. Bakit nga ba ako makikisawsaw dyan? Hindi naman ako affected dyan, si Attorney Libayan. It so happened that Attorney Libayan is part of the legal profession. Wherein soon enough, magiging member na rin ako ng legal profession. We should protect our kind. Hindi ba, Attorney Villamor? Sabi nga nila, ito sabi ng mga dean na nakausap ko, being in law school, being in the legal profession, para kayong isang malaking fraternity or sorority. Ang tingin nyo sa isa't isa magkakapatid dahil poprotektahan nyo rin ang isa't isa. Tama ba ako? Tama ba ako ng pagkakaintindi sa sinasabi ng mga professors, ng mga dean? Kaya hindi daw kailangan sumali sa mga fraternity. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Nakakaya naman kay Melop sa mga pinapakalat niya. So, hindi ko naman alam exactly kung ano mga pinagsasabi niya. Pero marami rin nagpaparating sa atin na favorite topic daw ako ni Meloyap. Diba? Anyway guys, again, thank you and